Okay, situation. The concrete wall shown retains water to its maximum height h. So you are given h to be 3 meters. The thickness is 0.5. You're given the concrete unit weight and assume full fixity at the base of the wall. So ibig sabihin parang i-assume natin na to fixed support. Ayan. Okay, so unang question. Find the maximum compressive stress at the base of the wall if the water reaches the top of the wall. So pinapahanap yung maximum compressive stress. Okay, so i-redraw natin yung wall. Bali, for number one, ganito yung setup. Yung wall, yan, may fixed support. Tapos puno daw to ng tubig. Hanggang dyan yung tubig. So dahil hanggang dyan yung tubig, ibig sabihin yung tubig mag-transmit ngayon ng triangular pressure diagram. Okay? And then, we will assume 1 meter strip of the wall. Ibig sabihin, kasi yung wall, typically mahaba yan. Mahaba yan dun, di ba? Okay, so ang kukunin na natin is 1 meter strip. Which is yun naman yung typical na ginagawa natin kapag nag-a-analyze tayo ng retaining walls or ng dam. Okay? So, ibig sabihin, yung cross-section nito, unang-una, ang dimension nito ay 0.5. 0.5. Kaya pag tinignan mo yung cross-section view nito, parang ganito siya. Yung cross-section na. Okay, so 0.5 to, tapos ito, 1 meter width or 1 meter strip. Ito yan projection yan sa bottom. Okay. So, maliban doon, don't forget na meron din itong self-weight. Weight ng wall. Okay? So, para makompute yun, o nga pala, lagyan natin ng measurement. Ito nga pala ay 3 meters. Ayan, yan yung 3 meters. So, to compute the W, yung weight, binigay naman yung gamma ng concrete, di ba? So, ang weight natin, ito na sa gilid, is gamma ng concrete times yung volume niya. Okay, which is 23. Yung binigay, 23 times volume. So, anong volume na to? So, dahil ano lang naman yun eh. Bali, ganito lang siya. So, solid, ano lang siya, solid na rectangular, rectangular shape. Na ang dimension dito, 1 meter. 1 meter. Okay, so ang volume niya is 3 by 0.5 by 1. Okay, and that is 34.5 kilonewtons. Okay? As for the hydrostatic force, so syempre meron tong resultant. Okay? So that will be a function of the depth, di ba? So yung depth natin ngayon is 3 meters. Alright? So therefore, yung F natin, so dito pwede nyo gamitin yung gamma water H bar A. Pwede nyo gamitin yan. Kung ayaw nyo yan, okay lang. Pwede mo rin naman kunin yung ano na to, yung pressure sa ilalim. Yung pressure sa ilalim, ano lang yan, gamma H. Okay? So gamma times depth. So in this case, yung H na is yung depth. Yung depth. Okay? So syempre, 9.81 yung gamma ng water. Tapos yung depth natin, in this case, is 3 meters. Okay? And then, kunin nyo lang yung area ng triangle. Pero kung gusto nyo ganito, pwede rin naman. Yung gamma dyan is yung gamma ng water. Tapos yung H bar is yung distance ng centroid ng projection ng submerged shape, which is in this case rectangular yan. So kapag pinroject naman natin to dito, dito ko naman siya ipoproject.
So, makikita naman natin ganito. Ayan. So, once again, ito yung 1 meter strip. Okay? Tapos ito yung 3 meters na height. So, dahil rectangular lang naman to, so yung centroid niya nasa gitna. So, ito ngayon yung H-bar. Distance no centroid papunta dun sa surface ng fluid. Okay? Which is ano yan? Half lang ng 3 meters. Okay? So, 3/2 times A. So, yung A dito is yung area nitong projection na to. Yan, yun yung area na yun. Which is 1 meter by 3 meters. Ayan. So, yun yung FH natin. So, we have 9.81 times 3 times 3/2. So, that is 44.145. Okay? Tapos, this will be acting hindi sa centroid, no? Hindi siya mag-a-act sa center of gravity ng shape. Mag-a-act siya actually doon tinatawag natin na center of pressure. So may eccentricity pa yan, di ba, sa fluid mechanics. Pero hindi natin kailangan computein yan kasi rectangular lang naman yung ano yung section. Kaya alam natin na yan, matatagpuan mo dahil triangular dahil yung shape ng uniform load triangular lang naman. So eto, makikita natin sa 1/3 ng height. Okay? Or kung galing ka sa taas, 2/3, no? 2/3 ng height. So anyway, um, let's compute the, ano ba tanong? Compressive stress at the base of the wall. So again, punta tayo sa base. At the base. Ito kunwari yung base ng wall. And as mentioned, ano to? Fixed support to. Yan yung base. So, because of the weight, because of this weight, meron dito reaction. Okay? And because of the force, meron din dito reaction. Ganyan. Okay? And maliban dyan, meron din ganitong reaction. Kasi fixed support yan eh. Di ba? So, ito yung shear reaction, or wag ko lang gawing shear. Gawin ko lang to na Rx, tapos ito yung Ry, tapos ito moment reaction. Okay? So, in this case, ito yun. Lagyan natin ng axis. Bali, meron tayong compressive reaction, Ry. Tapos meron din tayong moment reaction, M. Okay? And then meron tayong horizontal reaction, Rx. Okay? So ngayon, malinaw na in order for us to calculate the maximum compressive stress, combined axial and bending ulit to. Okay? So ito will produce a compressive stress dun sa buong section na to. And ito namang bending moment will produce tension sa side na to, tapos will produce compression sa side na to. Kaya ang magiging itsura ng diagram, pressure diagram mo dyan, due to the combined axial and bending ay parang ganito. So pwede na, again, pwede na ganito lang yan. Ibig sabihin dito sa dulo, compression pa din. Or pwede rin na bumaba siya dito. So ibig sabihin dito sa kabilang dulo, tension na siya. Okay, and again, that's for us to determine. So ngayon, malinaw na yung maximum compressive stress ay magaganap dito sa corner na to. Okay, tawagin ko ulit yan na corner A. Okay, so that means na kumpitin na natin yung stress sa corner A. So again, I'll assume positive yung tension and negative yung compression. Yung Ry will produce a compression. Okay? And then yung M will produce another compression. So MC over I.
I-define lang natin pala yung M. So yung M ay equal sa, so di ba moment reaction siya dito eh. So pag nag-moment ka sa base, ang kukontrahin lang nito, ito lang oh. Yan. So moment yan, no? So therefore M is equal to FH times yung moment arm na 1/3 ng D. Okay, so dahil puno nga ng tubig, so yung FH natin ay 44.145 tapos yung 1/3 ng depth na 3. So it turns out na yung moment natin dito is just 44.145 kilonewton meter. Okay? Tapos yung C natin, ito. Ito kasi neutral axis, yung C natin, ito. Yan, yun yung C natin. So, tapos yung I, BH cube over 12. No? So, bali, ito nga pala yung axis of bending natin, guys. So, itong axis na to, lagyan ko lang ng kulay, ah. Itong axis na to, ito yan. Okay, so pag ganito yung bending moment natin. Ganyan. Okay? So, again, ito ay 1 meter. Ito ay 0.5. So, yung I natin, ang naka-cube, ito. Kasi ito yung axis of bending natin. Ang naka-cube, ito. So, ang naka-cube ay yung 0.5. Ito. Alright? So, isulat ko na. And also, lastly, yung RY nga pala, pag nag-summation of forces Y tayo, ito pag nag-summation of moment tayo, ano, sa base. Pag nag-summation of forces naman tayo sa Y, lalabas lang na yung RY ay equal lang sa W. Kasi wala namang ibang vertical load. So yung W natin ay 34.5. Okay, so we have FA is equal to negative RY, which is 34.5. Gawin nating Newton over area. So 0.5 by 1. Minus M, 44.145. Gawin nating Newton mm. Tapos yung C natin, ito yung pinag-uusapan natin na side eh. Ito yung A. So yung C natin, ito. Ito yung C natin. Which is half lang ng 0.5 over I. So 1 times 0.5 cube over 12. So that is the maximum compressive stress. Oo nga pala, ang sagot na kailangan natin dito, kilopascal nga pala. So, para hindi na ako magko-convert, wag na natin to i-multiply ng 1,000 para kilopascal na kagad siya. Kilonewton na siya. Tapos naka-meter lahat. Ayan. So, ganyan na lang. Sobrahin ko lang to. So, that is the maximum compressive stress. 1,128.48 kilopascals. And that is our answer for number 1. Okay? Next, if the maximum compressive stress at the base of the wall is not to exceed 38 kilopascal, what is the allowable depth of the water? So ngayon naman sa number 2, pinapalimit yung compressive stress sa 380. So ano daw yung depth? So ngayon, nung ang depth ay puno hanggang 3 meters, ito yung compressive stress. So ibig sabihin, dapat mas mababa sa 3 meters yung depth niyan. So kailangan nating masolve yun, no? So for number 2, ito yung scenario. Kumbaga, assume natin na nandito lang yung tubig. Ito yung sinasolve natin. Okay, so ito naman yung fluid pressure diagram.
Okay, tapos ito yung F. Located one-third from the bottom. Okay, tapos syempre, meron pa tayo ulit dito weight. Yung weight naman hindi nagbago. Okay, and then this is 3 meters. So, dun sa projection natin kanina, so we will just repeat that. Bali, alam natin na dito pa rin mangyayari yung compressive stress, yung maximum compressive stress. So, ibig sabihin, mag-a-analyze pa rin tayo sa point A. Alright? So, ang mangyayari nga lang, pinagkaiba ngayon, yung FH natin ay equal sa gamma ng water times H bar. Yung H bar natin ngayon is D over 2 na lang. Bakit? Kasi kapag pinroject natin yung nakasubmerged na part ng wall, ito lang yung nakasubmerge. Yan. So, yan lang ang i-analyze natin. So, may kadugtong yan sa taas, pero hindi na nakasubmerge yun. Okay? So, ibig sabihin, yung D natin, yung height niyan is D, tapos yung centroid niya, ito, is half ng D. So, yun yung H bar. Okay? Tapos yung area, ito lang yung area. Yan. Which is D times, this is 1 meter strip. Okay? So, D times 1. Ayan. Now, yung moment reaction dito is dependent sa FH na yan. Kaya pag nag-summation tayo ng moment sa base, so we will have M is equal to FH times the moment arm is D over T. Kaya yung moment natin magiging um, 9.81 times D over 2 times D over 3. So yan. Yan. Okay? So yun yung magiging moment natin. So, ulitin lang natin yung stress sa A. That is negative P or Ry. So, di ba meron tayong Ry dito na reaction. Over A minus MC over I. So, dapat daw yung FA na to ay hindi lalagpas ng compressive stress na 380 kilopascal. So, compressive stress yan ha. So, negative 380 yun. So, negative 380 is equal to negative Ry, which is equal to the weight na 34.5. So, 34.5 over area. And then yung M, 9.81 over 6D cubed times C, 0.5 over 2 over I. So actually, itong equation na to, itong part na to, ito rin yun. Ito rin yun. Ito lang binago natin. Ginawa lang natin tong in terms of depth. Okay? And from here, we are expecting to get the required depth. Okay? So tingnan natin. So tanggalin ko na lang yung negative ha, kasi lahat naman sila negative. So, at ang ending niyan, magpa-positive din yan. Lahat. So ito, so the depth is around 1.99 meters. Okay, so yan lang yung depth para masabi na safe siya para hindi mag-exceed ng 380 yung compressive stress. Okay? So sa choices, we will just choose the nearest, so letter B. Okay? And lastly, if the allowable tensile stress at the base of the wall is 0, what is the maximum height? So ganun pa rin, yung height pa rin yung tinatanong, pero dapat daw yung tensile stress ay 0. So saan ba mangyayari yung tensile stress dito? So dito naman yun mangyayari, sa kabila. Yan, dyan naman yun mangyayari. Ang magbabago lang, yung effect nitong moment. Yung effect ng moment, ano na siya, tension na siya dito sa kabilang dulo. Sa point B. Tawagin ko tong point B ha. Yan. So, therefore, for number 3,
Yung stress sa point B ay limited sa 0 kasi tensile stress kailangan daw 0. Ayan o, 0, no? So, therefore, we still have equal to negative Ry kasi yung Ry kahit na nasa B ka, ano pa rin yan, compression pa rin siya. Pero yung M mo, tension na. So, positive na siya. So, we have 0 is equal to 34.5 over 0.5 times 1 plus yung M natin, same lang. Okay, kasi depth pa rin naman yung tinatanong no? C 0.5 over 2 over I. Okay, so from here, we should be able to get that depth. And ang gagawin ko lang dito, gagawin ko lang to negative, tas positive yung kabila, tas equate ko lang siya sa zero. Okay, and that gives us around 1.21 meters. And our answer for number 3 would be approximately letter E. And that's how we solve this problem.